Hi Aquarius, mid-month of February 2026, mid-Feb na tayo. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Narito pa rin tayo, pasok pa rin. By the time na mapakinggan nyo to, ay nandito pa rin naman tayo sa inyong mga season, Aquarius season, birthday season nyo, kamusta? Kamusta ang naging kaarawan? Birthday na, kaarawan pa, Valentine's pa. Valentine's, ay sana kayo'y masaya at sinelebrate nyo ang inyong mga buhay, kaarawan, pag-ibig ng masaya. Sandali, may pa-exam si TikTok. Tayo po ay live na live. Ayan, nakapasa tayo. Charis. Hi, Miss Akina, babalikan kita ha. Sana nandiyan ka pa. Eto na. Laban ko muna ang mga Aquarius. Aquarius energy tayo mid-Feb. Ano nga asahan po ng mga taong ito? Message? Yes, happy birthday sa mga nagsiselebrate na Aquarius. Ano nga asahan nyo? Guidance po para sa mga Aquarius this mid-February 2026. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Okay. Sige, add pa tayo. Medyo madami, hindi ating pipigilan. Ay, sandali. The Ace of Pentacles, Knight of Swords. Sige, pagtatabi ko si Death card, di kailangan katakutan, laliman. Aces, Death card. Para bang, kapag bumabagsak yan, tapos kaarawan nyo pa, Aces. Para bang ipapanganak kayo. Yung enerhiya na parang nasisimula kayo sa una. Andito po, fresh starts, new beginnings ang umaangat. Powerful new beginnings, actually. Yung energy, the star, sign of Aquarius. Queen of Pentacles, Page of Wands. Ang dami pala, the Ten of Swords. Okay, so tayo ay general message. Maraming iniwan ng baraha. Just only take what resonate. Aquarius, magkakaiba po ang bawat isa. Kahit pare-pareho kayo ng sign, iba-iba kayo ng pinagdadaanan. Okay? Pero yun na, nakita ko yung new beginnings, guys. May mga pagbabago sa inyong buhay. Life in general na to, ha. Pero unahin ko na pagdating po sa inyong mga buhay, karera, trabaho, pera, kung saan kayo kumikita. I see money-making opportunities or andito ba sa isip nyo for some of you Aquarius, kahit sa simpleng ideya, pakiramdam ngayong mid-Feb na pwedeng umangat, ha. Na gusto nyo ng something bago, something new. New beginnings sobrang nagbigay diin po. Parang you're out with the old na and in with the new. Halimbawa, sa inyong mga posisyon ngayon sa work. Tapos parang feeling nyo, hindi kayo nabibigyan ng same protection or energy. May kulang na hindi okay ang pasweldo. Kung magiging practical, alam ko, diretso. Then dito papasok yung ideya o yung pakiramdam nga po para sa ilan sa inyo na gusto nyo ng pagbabago. Gusto nyo ng ma-release dito. Gusto nyo ng matapos ito. Anong maiwan natin? Yes po. I mean, just because mag-yes si Moonchild, I see opportunity kasi money-making opportunities. Hindi kayo mawawalan. Ano man yung decision nyo or maging decision nyo, if ever gusto nyo talaga mag-connect po na ayaw nyo na dito sa mga nakagawian, nakasanayan, or parang paulit-ulit yung enerhiya na hindi nabibigyan ng proteksyon or hindi nag-reciprocate, parang hindi nabibigyan ng balance yung pinapalabas yung enerhiya, hindi nagiging wasto, may kulang, hindi nyo natatanggap yung deserve nyo, then yes po, I see na merong mga pagbabago para sa higit nyo pong ikalalago. Kumbaga, ano man yung decision. Pero especially if this is something big or major decision, ha. Lalo pa kung mag-connect, baka naman umalis kayo agad. Sabi kasi ni Moonchild baka mag-resign kayo agad. Hindi, ha. Of course, this is something new Lalo pa sa una, hindi to magiging okay agad-agad. You have to be adaptable pa rin, flexible sa situation. Pagpaplanuhan, do some reflection. Get more information, magtanong para sigurado. At preparado kayo dapat, okay?
Yes, pero may something ganda ako nakikita po sa mga bagong simulain. Huwag niyo pagdududahan ng inyong mga kakayanan, especially kung gusto niyo talaga ng something bago na sa inyong buhay. Nauna ko na buhay karera, saan kayo kumikita? Or kung may mga gusto kayong gawin na mga bago, kung saan kayo pwedeng kumita, business, ayan, may ilang pwedeng ihain sa inyo ang universe, guys. Ace of Pentacles, the Star, manifestation card, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na, panghawakan nyo na. Yung mga nakikita nyong kayo 6 months, a year from now, or in the long run, yan po ay hindi imposible. Why I feel na kung ano man yung pwede nyong mabuo na pundasyon, ngayong mid-February tayo, Aquarius, ano man yung mapupunla nyo dyan, sisimulan nyo ngayong mid-Feb, pwede po yung higit na mag-grow. Meron pong abundance akong nakikita. But of course, sabi ko nga, this is something new eh. Wala namang overnight success. Pagkakatiwalaan nyo yung ilang transitions, transformation, may ilang changes, pero sabay kayo dyan. Pero Muncha, dito okay naman ako sa current work ko eh. Yes, walang imposible, puro walang imposible, manifestation kasi bumabagsak. Why not? Hindi nyo pa man totally ramdam, pero nasa process kayo ng improvement. Merong magandang progress, parating yan. Hindi lang marahil ganun agad-agad para sa ilan. Ito kasi pwedeng kusahan yung maramdaman, plano, ideya, Aquarius, or pwedeng kusang ihain po ng universe ha. Ganun lang to. Sa ilang bumabagsak sa inyong baraha, pwede ito yung pinaka-advice, or pwede yung makamit. May mga bago, it could be a new offer, new job, new work, new client, new project. May mga bago guys, hindi kayo mawawalan. Sabi ko nga, mawawalan ng alin. Saan kayo pwedeng kumita? Okay, saan kayo pwedeng higit na mag-grow financially? So, alam ko doon yung nauna. Lalo pa kung nakakaramdam po kayo ng difficulty ngayon na actually sobrang magkoconnecto sa astrology. Astrology, moonchild, astrologically. Si Saturn kasi, the planet of discipline, challenge, struggle, still currently nasa inyong mga second house of income. Kung saan kayo kumikita. So, oo, maipasok natin yun. Sa ilang bumagsak, sobrang magkoconnect. Medyo nag-struggle po ba ang ilan talaga pagdating sa kita? Parang hindi nagiging sapat, yes, merong pumapasok, maganda naman, natutugunan yung ilang pangangailangan, but at the same time, parang may higpit pa rin, nagiging tight pa rin yung budget. Well, guys, this year, aalis na si Saturn sa inyong mga second house. Mas makakahinga. Sabi ko nga, hindi man agad-agad, umaandar po ha, may improvement. Kung nasan kayong posisyon ngayon, kung okay naman, pero talagang sadyang medyo mahirap, mayroon pa rin pagkatayat. Everything is temporary, guys. The death card. Lilipas yan. Everything is temporary. Malalagpasan nyo yan. I see improvements. Magandang progress when it comes to your income, career. Okay. So, yun yung nauna natin. Other messages, guys. Since nandito tayo, birthday season nyo, may travel ba? Meron bang travel? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel or kahit short trips lang ito. I see na meron kayong celebration, gaano man kalaki, kaliit, or maybe a reminder, a message to spend more quality time kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Kaibigan, pamilya, narito po yun. Speaking of family, yes, speaking of family, ito, pwede itong connected physical home, kasi general message tayo, Aquarius. Kung hindi to, one of your family members could be connected sa physical home. Saan kayo nakatira? Sa inyong mga tahanan. Okay. Meron lang ako nakikita no? Unexpected, it could be unexpected. Stay flexible, guys. Maaring higit kayong kailanganin sa inyong mga tahanan. Or meron kayong kailangan bigyang diin, i-priority sa part na yan. Hindi kailangan laliman, katakutan. Yung mga bagay sa sitwasyon na ang hirap pang hawakan or minsan nagugulat tayo na kailangan pala halimbawa, pagdating sa inyong physical home, meron kayong out of the blue, meron palang sirana. Alam niyo yun, meron palang hindi na okay.
Hindi nyo napupuna, kailangan nyo ng ayusin, kumpunihin. Yung ganun po, okay, na kailangan ng something new, palitan na raw, kasi sira na. Or pagdating sa pamilya, if ever one of your family members, it could be young, someone young or older, dalawa lang naman yan, na higit kayong kailanganin or higit na may, kumbaga you will feel na mas kakailanganin kayo ng mga taong ito sa pamilya. Ganun po yung energy. Kasi alam nila, dyan yung kakayanan mo to provide or hindi man pagdating sa pera, pero yung pagiging independent, yung power nyo, yes, maaaring higit niyong maramdaman yung paghahanap sa inyo. Nasaan si ano ngayon? Nasaan si Aquarius ngayon? Kailangan ko siya ngayon. Yung ganon, medyo overwhelming yung ilang messages, especially pagdating sa home and family. Stay flexible, guys. Maglaan kayo, check nyo yung mga schedule nyo if ever, kasi ang daming ganap din since birthday season, andito na yung connections, friendship, teammates, workmates, at the same time, pagdating sa pera, trabaho, tapos may ilang ganap sa family na baka higit kayong hanapin nga po, na kailangan ng focus, extra TLC nyo pagdating sa part na yan. Yung ganun lang, di nyo kailangan laliman or ano pa man ha. Meron lang ako nakikitang, hopefully, itong tension na ito ay hindi naman something maging conflict. Okay, again, this is something, andito, yung pagiging independent, kakayanan nyo na panghawakan ito, wala kayong dapat ikabahala. Be flexible lang kasi sa dami ng pwedeng nakaschedule or nakahain sa inyo, ihain sa inyo, ay baka meron kayong makaligtaan. So, kung kinakailangan na, naisin po magplano para sigurado. Okay, ganun yung energy na aking nakikita. Andito naman ang pagprotekta. I mean, yung enerhiya sa iyo na matugunan maharap ang ilang pangangailangan na ito. Yes po, alam ko yung last part medyo may hugot, no? Medyo nahihirapan ako sa part na ito. But anyway, limitless, be unstoppable, take inspired action sa bawat gusto mong harapin pa, tugunan ngayong mid-February. Sana sa dami ng ganap, Aquarius, una't huli, huwag nyo rin kalimutan ang sarili. Priority nyo rin kasi nasaan kayo dito, guys. Nasaan kayo dito? Make time din ha para sa inyong sarili. Take it easy. Don't be too hard. Focus more on self-care din and self-love. Ito yung umangat po na guidance advice, messages para sa inyo. Mid-February 2026, Aquarius.